How you started playing basketball? Nag-start ako mag-basketball when I was probably around, I'd say, 8 or 9 years old. Doon ako first nag-start mag-basketball. How's your high school and college as you athlete days? Nung high school ako, I was part of Team B back in Ateneo in my first year. And then going into my second year, dapat kind of sana ako, but hindi na fall through. Yun. So, nag-move ako sa Sacred Heart where I tried to rebuild my career. So, nag-varsity ako doon. Then, eventually, nakakuha ako sa NCR. And then, eventually, na-discover din ako sa Open Hoops. So, shout out sa coaches ko doon, kila Coach Chris, kila Coach Don, kila Coach Alvin, kay Boss Gerard, kay Julian. Sila yung nagbigay sa akin ng opportunity. Ang time na nawala ako sa Ateneo. And then, doon ako na-discover ng Lasal, Green Hills, ni Coach Allen Ricardo. And then, during ng time na yun, pinukuha rin ako ng Mapua. Pero, nag-opt ako sa Lasal. It's magandang school. Stay ako doon for 1 year. Unfortunately, hindi rin na line-up sa team A. So, bumalik ako ng Sacred Heart. Nagtapos ako doon. And then, college. College ako sa FEU around 2019. Sakto naman nun, biglang nagka-pandemic shortly after. So, baliwala din. Bumalik ako ng college. Pero nag-tryout ulit ako sa school, sa FEU. Pero saglit lang din ako pina-practice mo. Hindi na rin ako pinagaling. So after nun, nag-focus na ako sa game ko. Nag-workout lang ako. I surrounded myself with people better than me. People na nasa PBA na, nag-PBL, UAP. So yun, pinaround ko lang yung sarili sa ganung environment para ma-adapt ko rin yung mga pwede kong matutunan sa mga tulad nila. How you started playing basketball in Phil Basket? Started sa Phil Basket, yung friend ko nun, yung high school best friend ko nun, si E-Boy, in-invite niya ako sa one of their trainings yata. And then, nakilala ko dun si Bosca Praga. So from that time, binigyan nila ako ng opportunity na makapag-move sa Phil Basket. Even if wala akong experience prior sa mga ganung level, nag-take sila ng risk, bigyan naman ako ng chance. Happy to say naman, nasulit ko yung opportunity na yun and nag-grow ako, especially sa opportunity na yun. Sobrang thankful din ako nila Boss John, nila E-Boy. Binigyan nila ako ng saka kay Boss Nico. How your career started in MPBL? Actually, nung hindi na ako pinapabalik sa mga practice sa doon ako nag-start na training sa mga team. So, nag-start yun sa Marikina, Caloocan, Imus. Basically, any team na pwede kong kapag-training. Yan, pinuntahan doon. Tapos, na-training din ako sa PBA 3x3. Nila Coach Matt, nila Coach Anton. And then, eventually, last year, ayun, nag-show up lang ako palagi up until nabigyan ako ng opportunity ni Coach Alex Dabagod. Na, yun na, gaya ng sinabi ko kanina, ever since nang nakat ako, nag-focus lang ako sa sarili ko and then I surrounded myself with people na were better than me in the sport. Like, yan, sila Kuya Alex. Doon ako nag-start talaga na naniwala sa sarili ko na kaya ko kasi yung fact na wini-welcome ako ni Coach Alex sa mga workouts niya. Tapos ini-invite niya ako palagi para tumapagtak sa akin yun na baka may nakikita sa akin na potential, gano'n. So, nag-grind lang ako, nag-focus lang ako. Hanggang sa yun, sinabihan niya ako mag-tryout sa Bacolod. And that was last year, yun. Sa lahat ng teams na tinryoutan ko,
ayun, parang nakita ko nga na parang may chance ako sa Bacolod. So, nag-stick out ako doon hanggang sa umabot ako sa final cut. And then, yun na. Doon na nag-start yung nag-BBL career ko sa kanila, sa Bacolod. Then sa kay Coach Alex, kay Coach Chris, kay Coach RJ, kay Boss Paul, yung mga nagbigay sa akin ng opportunity doon, kay Coach Arvin. Ayan, thankful ako sa mga coach na yan. Kahit paano, they gave their trust on someone like me na wala namang background of field on a high level. So, How's experience playing in MPBL? sobrang grateful ako sa experience ko sa MPBL. Sobrang grateful. Ang dami kong natutunan, ang dami kong na-pick up, ang dami kong realize. Habang nangyayari yung season kasi, sobrang dami nangyayari sa jump ka to different conclusions, pero as time goes by, you realize na you have to be a professional. Kailangan kahit anong mangyari, kahit anong challenges, obstacles, you have to stay professional. You have to stay true to your job, keep working, no days off. Yun yung mga natutunan ko sa stay sa first year ko. Who is Piccolo teammate you learn the most? I'd say all of them. Kasi each and every one of them may mapipick up ka talaga sa kanila. So for me, I wouldn't say a certain teammate, but I'd say all of them talaga, honestly. Kasi ang dami ko talaga natutunan sa kanila. Lahat naman sila naging close ko kahit paano. And sobrang thankful din ako sa kanila na sila yung naging teammates ko sa unang season. Friendly question, can you beat Yvonne Ludovic in one-on-one? Siyempre, sagot natin dyan, yes. Pero hindi ibibigay ni Kuya Ivan yun, for sure. Yan lang. Tarot, Kuya Ivan. What do you learn from Coach Vina? Chris, I learned to embrace the suck. So that means parang learn how to do the boring things over and over again. Learn how to do the simple things the best way possible. Sabi ko natutunan doon kay Coach Chris ever since I was 16, 17. Naging coach ko na siya. And ever since then, pinaguide niya ako, pinapush niya ako. Saka lagi niya akong pinatali. Yung top love niya, solid. Kasi, alam yun, nag-grow ako sa kung ano ako today dahil sa tulad ni Coach tulad niya. What do you learn from Coach Alex? Coach Alex, I learned a lot. He's the guy that really spent time with me, gave me a lot of advice, how to handle the game mentally, physically. Basically, pinakita niya rin sa akin yung blueprint on how to become a better player every day. Pinakita niya sa akin yung work ethic na kailangan ko para ma-achieve yung kung ano man yung na-achieve niya. And up to this day, nag-work pa rin siya, nag-grind pa rin siya. So, that itself, yung setting an example, it really, and someone na kakilala mo, really sets the tone on, how you should become as a player, how you should put yourself. Sabi ko talaga na Coach Alex helped me overall as a player. From working out, from the gym, the skills, the dribbling, the more workout, lahat. Dami kong natutunan ko. Kaya sobrang thankful ako dyan kay Coach Alex. Top 3 toughest opponent players in MPBL? Siguro yung top 3 ko sa MPBL, Kuya Esed Gabo, Kuya Gitingana, yung saka Kuya Nico Lord. I'd say sila yung top 3 kasi talagang nung nakalaro ko sila, binigay ko talaga yung best ko. And sila, on a different level pa talaga. So, sila yung mga chase ko na hopefully next time na makalaro ko. Like paano makapag-step up ako from our last game.
If you get a chance to be a PBA player, who do you want to face there? Siguro kung magka-chance ako maging PBA player, siguro lahat ng point guards ko, kung makalaban, lahat ng cards talaga. Gusto ko silang makakompete. Gusto ko makita paano sila maglaro, paano yung approach nila sa game. Lahat gusto ko ma-experience makalaro na. Especially sa PBA, sa ganung level. Actually, hindi ko pa sure kung hindi ko pa sure talaga. Hindi ko pa, feeling ko mas may kailangan pa ako patunayan sa PBL. Kasi syempre, wala naman tayong UAPNC background. Kailangan ko pang build yung sarili ko. Siguro para ma-earn ko yung right na mag-apply sa draft. Your advice, basketball fans, don't giving up your dreams. This is the path you wanna take. You gotta go all in. If you know na ito yung path talaga na gusto mo take, you gotta give it your best. Don't ever doubt yourself. Believe in your capabilities. Believe in yourself. I mean, yun lang naman talaga eh. You just have to believe in yourself. You have to put it talaga. Kailangan i-apply mo yung mga sinasabi mo. So I think that's the best advice I could give to them. You choose jersey number 20. The jersey number 20 was my girlfriend and I's anniversary. Shout out kay Pauline, girlfriend ko. Lucky number 20. Start, bench, cut, Kevin Durant, Michael Beasley, Brandon Ingram. Start Kevin Durant. And then bench Michael Beasley. Tapos ano yung isa? Start bench pa. Start Kevin Durant. Bench Brandon Ingram. But Michael Beasley. For me lang. Last question, top 5 best fearless player. Best fearless player of all time. Number 1, Jimmy Alapag. Number 2, RDO. Number 3, LA Tenorio. Number 4, siyempre June Mars. And then 5, siguro, Tapes. Thank you for watching.